Matitinding airstrike ang isinagawa ng puwersa ng Israel at ng puwersa ng Amerika. Ang Amerika, inatake nito ang militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis, kasamang napaslang ang maraming mga senior leaders nito. Makalipas lamang ang ilang oras, ganun din ang ginawa ng Israel. Matinding airstrike ang kanilang isinagawa sa Gaza kontra Hamas. At sa paunang tala, merong 404 ang kumpirmadong nasawi at 562 naman ang mga sugatan. Ang iba rito ay malubha. At sa 404 na kumpirmadong nasawi, ngayon lang lumabas ang balitang ito na merong 7 senior officers ng Hamas ang hindi nakaligtas at napuruhan sa airstrike ng Israel. Merong kumakalat na balita na kasamang nasawi ang nagngangalang Abu Ubaida. Totoo kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan, mga subscribers, mga silent viewers, mga bashers at mga members. Ayos lang ba kayo dyan? Ngayon ay March 19, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa mga senior officers ng Hamas na kumpirmadong nasawi sa isang isinagawang operasyon ng IDF sa Gaza kontra Hamas. Ang pag-atake ng Israel sa Gaza ay isinagawa matapos ang isang malaking pag-atake ng Amerika sa puwersa ng Houthi sa Yemen. Hindi nagdalawang isip na magsagawa ng isang malaking airstrike ang puwersa ng Israel sa Hamas dahil hindi ibinigay ng Hamas ang kanilang hinihingi. Hinihingi kasi ng Israeli government ang nalalabi pa na mga bihag na hawak ng Hamas kasama na ang mga patay na. Pero yun nga, hindi ito ibinigay ng Hamas, kaya iniutos agad ni Benjamin Netanyahu na ihanda ang kanilang mga fighter jets upang magsagawa ng malaking airstrike. At hindi nagtagal, gumawa ng isang napakalaking airstrike ang Israel at doon mga kaibigan naitala ang 404 na mga nasawi at 562 ang sugatan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, meron palang 7 na mga senior officials ng Hamas ang hindi nakaligtas sa airstrike ng Israel. Merong kumakalat na balita na ang nagngangalang Abu Ubaida ay kasama rin daw na nasawi. Katulad ng iniulat ng Hindustan Times, meron silang thumbnails na Abu Ubaida killed. Take note mga kaibigan, may question mark. Ibig sabihin, nagtatanong lang. Ganon din ang sinasabi ng One India News. Meron silang breaking news at nakalagay rito mga kaibigan, Abu Ubaida killed. Ganon pa rin, may question mark sa dulo nito. Ibig sabihin, nagtatanong din sila. Ibig sabihin, kapwa sila hindi sigurado sa kung ano ang katotohanan. Kung sa bagay, merong mga pagkakataon na mas nauuna ang mga katanungan kaysa sa katotohanan. Katulad na lang ng nangyari kay Yahya Sinwar, leader ng Hamas. Nauna ang mga katanungan kaysa sa katotohanan hanggang sa lumabas ang katotohanan na nasawi na nga si Yahya Sinwar dahil sa pag-atake ng Israel. Ganon din ang nangyari sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Naunang kumalat ang mga katanungan kaysa sa kumalat ang katotohanan hanggang sa makumpirma na talagang pumanaw na nga si Hassan Nasrallah sa matitinding airstrike na isinagawa ng Israel. Pero mga kaibigan, paano kung mismong ang Israel ay may inilabas na balita na kung saan merong itong confirmation? Ito mga kaibigan ay ibinalita ng Ynet at ng The Times of Israel. Sa ulat ng The Times of Israel, meron silang headlines na kung saan sinasabi rito na ang head of Hamas Interior Ministry kasama sa mga napaslang sa isinagawang airstrike ng Israel sa Gaza. Merong 2 abo ang pinangalanan ng Israel na kumpirmadong nasawi. Ang larawan na inyong nakikita ay si Abu Watfa.
Siya ang leader ng Hamas Police at siya rin ay nagsisilbing Internal Security Services ng Gaza Strip. Isa pa sa mga pinangalanan ng Israel ay si Issam Daalis. Siya ay isang member ng Hamas Political Bureau sa Gaza. Pinamumunuan nito ang Governmental Activity Monitoring Committee. Ang katumbas ng kanyang posisyon mga kaibigan ay Prime Minister ng Hamas, parang si Benjamin Netanyahu ng Israel. Pero sandali lang, ang ating hinahanap ay si Abu Ubaida. At para matuldukan ang ating mga katanungan, meron akong ipapakita sa inyo na talagang iniulat ng The Times of Israel. Ayan, basahin ninyo. Tahasang binanggit sa kanilang ulat mga kaibigan, Abu Ubaida al-Jamasi, at nakalagay pa ang description sa kung sino ang Abu Ubaida na ito. Ayon sa kanilang ulat, siya ay isang Hamas Political Bureau sa Gaza. Ayon pa sa ibang mga sources, siya rin mga kaibigan ay Head of Hamas Emergency Committee. Isa rin siya sa mga nagmanage sa gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas noong mga nakaraang buwan, at kinumpirma ng Israel na kasama itong napaslang sa kanilang isinagawang airstrike kahapon lamang mga kaibigan. Kung ang taong ito ay tinutukoy sa naturang balita, ay hindi na ito lalabas pa sa mga future na pahayag ng kampo ng Hamas. Maliban na lang kung merong ibang nagngangalang Abu Ubaida sa kampo ng Hamas. Meron din kasing mga pagkakataon na merong mga napapaulat na nasawi na pero kalaunan ay lumabas sa telebisyon. Dalawa lamang ang factors sa ganitong sitwasyon. Una, maaaring nagkamali ang nagkumpirma. Pangalawa, maaaring may kapangalan. Isa pa sa mga pinangalanan ng Israel mga kaibigan ay ang nagngangalang Bajat Sultan, isang high-ranking official ng Hamas Interior Ministry. Ang kanyang responsibility ay isang security forces outside of its military wing. At isa pa sa kanilang pinangalanan mga kaibigan ay si Ahmad Al-Qata, isang Director General ng Hamas Justice Ministry sa Gaza. Kumpirmado ang mga taong ito na nasawi na. Hindi lang ang Israel ang nagkumpirma nito mga kaibigan, kundi ang mismong panig ng Hamas sa pamamagitan ng pagbabalita ng Palestinian media. Sa ngayon mga kaibigan ay wala pang pahayag ang kampo ng Hamas kung ano ang kanilang gagawin sa isinagawang airstrike ng Israel magdamag. Pero marami ang mga nagsasabi malamang maghihiganti ang Hamas. At yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated sa mga balitang gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating napakaliit na channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na rin mga kaibigan sa ating mga kababayan na nasa Israel. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo, lalong-lalo na sa panahong ito na tila nanunumbalik ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Maging ang Houthis na pabalita na tumira na naman ng ballistic missile sa Israel pero ito ay intercepted. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.